Yun, yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, malamang aware po tayo na hindi po natatapos ang ICC sa pag-aresto lang po kay Digong, kay Duterte. Bali-balita na po talaga mga kababayan na bukod nga po kay Digong ay meron pa pong second batch na malaki po ang chance na ipa-aresto po ng ICC papuntang Dahig. At alam nyo kung ano nakakatawa dito, lumalabas po ang pangalan ni Sara Duterte dito. At ang malupit pa dito mga kababayan, winarningan na po si Sara Duterte na posible na siya na po ang kasunod na aarestuhin. Okay, para makuha natin yung point natin mga kababayan, no? So basahin po natin yung balita, I think from, saan ko ba nakuha itong balita na to? From Inquirer Kuwatan, Philippine Star. Okay, so sabi dito, okay, Sara says, she could be next after Duterte's arrest. Ayan. So ngayon, papansin si Sara. Ako lang susunod dyan, ako lang susunod dyan. Alam nyo kung ano nakakatawa dito mga kababayan. Hindi ka naman pwedeng arestuin ng ICC kung wala kang kasalanan. So dito, parang inako na ni Sara dito na ako lang susunod kasi pumatay ako ng tao. Ito, basahin natin to kung sino ba nag-warning sa kanya para makuha natin yung point ng video na to. No? Sabi dito, Vice President Sara Duterte believes she could be next. The next person the International Criminal Court will arrest after her father, former President Rodrigo Duterte, was taken into custody for crimes against humanity over the war on drugs. Okay? My mother warned me, yung nanay niya, told me to be careful because I might be the next target of the ICC, Duterte told reporters at Villamor Air Base on Tuesday night. Alam niyo kung nakakatawa dito mga kababayan? Ito yung mga bagay na hindi na dapat sinasabi ni Sara, pero binabanggit niya pa rin. So ibig sabihin nito, no, 'di ba? Alam ng nanay ni Sara Duterte na mamamatay tao rin pala si Sara. Kasi ito kung kayo ba nanay at alam niyo naman na yung anak niyo mabait at alam niyo naman yung anak niyo hindi sangkot sa EGK, wawardingan mo pa ba ito? Oy, mag-ingat ka na ikaw ang susunod. Siyempre kung ako sagot ko, ba't ko papakulong ng ICC? Wala naman akong ginagawa. O di ba? Si Sara mismo umaamin mismo na siya talaga ay gumagawa ng EGK. Nakuha niyo yung point ko mga kababayan kasi kung lalabas ang chismis na si Sara Duterte po arrestuin ng ICC, ang tanong dito bakit? Di ba? Bakit? At alam naman po natin na hindi naman po basta-basta dumadampot po ang ICC ng kung sino lang nang wala pong sapat na ebidensya at walang testigo. Oh, 'di ba? So, tuloy natin sabi pa dito. Oh, last year former Senator Trillanes barred that the Vice President has been included in the ICC investigation into drug war because she allegedly greenlit Tokhang operations when she was Davao Mayor from 2016 to 2022. Mali pa yung report Si Sara po naging mayor ng Davao 2010. 'Di ba yung nanapak siya ng sheriff? 2010. And then yung Tokhang po nangyari po yung 2012. So kaya medyo mali yung report ng dito ng Philippine Star, no. So ngayon mga kababayan, nadadawit na naman dito yung pangalan po ni Trillanes kasi nga daw po binanggit daw po ni Trillanes last year na si Sara daw po ang susunod po na arestuhin. So para mas maganda, panoorin natin tong video ni Trillanes last year. Tingnan nyo to may information kayo kung sino-sino yung mabibigyan ng warrant. Base sa aming impormasyon, ang unang mabibigyan ng warrant is si Duterte. Correct. Yung first batch. Tandaan nyo itong interview na to ni Trillanes, nangyari po ito last year. Hindi pa po inaaresto si Digong. So, ibig sabihin yung sinabi ni Trillanes last year, nagkatotoo. Yung first batch daw po si Digong. So sunod, sabi dito, base sa aming impormasyon, ang unang mabibigyan ng warrant is si Duterte. Yung first batch, isa lang siya, no? Yung second batch, ang tinitingnan na baka ma-issuean ay si
Bato de la Rosa, Yon. Bongo, at baka si Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay dun sa kanyang involvement dun sa EJ case when she was mayor of Davao City. Kasi maaaring sinimulan ni Duterte yung extrajudicial killings when he was mayor, pero nung nag-mayor si Sara Duterte ay nagbigay siya ng bagong direktiba ayon sa salaysay ni Arturo Las Cañas na ito na yung tokhang version ng EJ case. Yon. O, di ba? So, yun ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Alam nyo, ako nagtataka talaga ako dito, no? Kung totoo yung sinabi ni Sara na siya ay winarningan ng nanay niya, ang tanong dito, bakit ka winarningan ng nanay mo? Kasi malamang alam ng nanay mo na sangkot ka talaga sa patayan. Tandaan po natin mga kababayan, hindi po magdadampot ang ICC ng kung sino-sino lang na walang ebidensya. And by the way, mga kababayan, tayo pa ba, hindi pa ba tayo maniniwala kay Trillanes? Lahat ng mga sinabi po ni Trillanes dati nakakatotoo na po ngayon. O tulad nito, di ba tinawanan nyo yan, di ba? Kayo mga DDS, di ba tinawanan nyo si Trillanes dito? Kasi bakit ang tagal ng ICC? Tapos nung inaresto, o nag-iiyakan naman kayo ngayon. O so ngayon, ang sabi ngayon dito ni Trillanes, unang batch, ang unang uhulihin si Digong. Nakatotoo na. So merong second batch. So malamang, sabi nga ni Trillanes, si Bato, si Bongo, at saka si Sara. Base ito sa statement nga po ni Las Cañas. At tandaan natin mga kababayan, nung nangyari po yung patayan pa sa Davao, nung mayor po si Sara Duterte, tayo po ay member po ng ICC noon. O, di ba? And by the way, itong malupit dito it's getting interesting talaga, no? So, ang malupit dito mga kababayan, no? Ito. Pakita ko sa inyo, no? Ito yung sinasabi ni Las Cañas, Ito. Okay? Las Cañas says, VP Sara behind Oplan Tokhang in Davao City. At ito, nakailang content na ako dito mga kababayan. Tandaan po natin na yung sinasabi pong Davao model ni Digong, nangyari po yan, nagsimula po yan noong 2012 sa Davao City. At sino ang mayor ng Davao City noon? Si Sara. Sino yung PNP chief, yung hepe ng Davao City noon? Si Bato. Oh. Akala nyo ang babait na mga tao, pero yun naman pala, nakahalang din pala mga bituka. So sabi dito, former Davao Senior Police Officer Arturo Las Cañas accused Vice President Sara Duterte of orchestrating Oplan Tokhang in Davao City during her stint as mayor in 2012. O, di ba? So 2012 talaga. O, di ba? So ngayon, puntahan natin yung merong video dito si Las Cañas na sinasabi niya to. Ito panoorin natin to, no? Wait lang, hanapin natin. So ito mga lang to, mga less than 2 minutes video lang ito. So ito panoorin natin Tasked to deliver money Yeah, to the Bureau of Customs. to the Bureau of Customs, of course, to Pulong, and to Bato de la Rosa. Ayan so may money involved na. May money involved na ang sinasabi. Every week. To Bato de la Rosa. Every week, I deliver Bato de la Rosa 50,000 every week. This was when he was When he was the city director of Davao City City. Police Director. Okay. Yes. Actually, mga kababayan 50,000 pesos every week. So 200,000 pesos every month. Laki noon. Kung year 2012 nangyari ito, laking pera noon. Di ba? When he, Kaya naman pala parang aso tong si Bato no? Ano rin pala, no? Nakinabang rin pala talaga dito, no? Hindi lang talaga sa patayan, pati pala sa pera. no. When he started the Operation Tokhang, I was called by him about Tokhang, and it was approved by Sara Duterte. O yan na. Yung nag-approve ng Tokhang sa Davao si Sara. By Sara. By Sara Duterte. Because at the time she was the mayor. She was the mayor at the time. O, di ba? Colonel De La Rosa told me that he will impose another Uplan police operation about drugs, not through DDS, but through abduction Yun. and use Kidnapping.
the Laod Quarry Mhm. as mass graves. Mhm. And it was approved by Sara Duterte when we talked personally. Me, Sara Duterte, and Sunny Bilaventura. Sara Grabe sama ni Sara mga kababayan, no? Oh, inaprobahan ni Sara Duterte. Sabi ni Sara, no? Inaprobahan ni Sara Duterte yung abduction. Tapos ginawa po nilang mass grave yung Laod Quarry sa Davao City. Aprobado ni Sara. Oh, Duterte said, karaan naman anong inyong style ka ng fossil. Kidnapan na lang ng isang ito niya ilobong. That is mentioned in your affidavit. Yes. yan sasabi ni Sara, no? O, baguhin nyo naman yung style ninyong pagbabarel, di ba? Pamamarel. Kidnapin nyo na lang and then ilibing ninyo. Utos ni Sara. It Sarah told that. In other words, Sarah was aware of the extrajudicial killings being done. And not only of the extrajudicial killing, but also of the mass grave. Laod Oh, may Quarry. mass grave The pa. Laod Quarry. He's aware. Sometimes si Sarah nag-firing doon kasama sa Michael Young. Oh, yan na. Oh, yan, di ba? So ngayon, syempre mga streetwise, no? Meron po kasing aligasyon itong si Las Cañas na ginagawang mass grave nga daw po yung Laod Quarry. So ang tanong dito, dapat may makikitang buto dyan. Dapat may makikitang bangkay po dyan. So ngayon, actually, yung Laod Quarry po na yan, mga streetwise, no? Matagal na po palang ano yan. Matagal na po palang tambakan ng pinapapatay dati pa ni Digong yan. At base po ito nangyari ito noong panahon to ni ni Pinoy. Pinoy ba Gloria? Gloria. Ano panahon pala ni Gloria? Panahon pala ni Gloria to, no? Human bones found in quarry in CHR led by Laila de Lima in 2009. Nakita niyo balita? Yan, di ba? Baka kasi bawal sa YouTube to. Yan yan ano yun na lang. So basahin natin dito, sabi dito, Laila de Lima in an email to the Philippine Daily Inquirer in 2009 enumerated the following as once they exhumed. Di ba? Forearm bone fragment, another bone fragment of a skull from site 1, bone fragment of a skull, incomplete lone bone part of an arm bone from site 2, di ba? Forearm bone, tight bone, skull with parts missing, with the one with gunshot mark. O, di ba? Yan, so nung panahon po ni Laila de Lima noong 2009, hinalungkat po niya yung Laod Quarry po na yan. Sinasabi nga po tambakan nga po ng mga bangkay nga po na pinapaganon nga ng mga Duterte. So may nakita sila mga buturon. Di ba? At ang alam niyo nakakatawa dito, itong gagong si Vitaliano Aguirre. Ang sabi ni Vitaliano Aguirre, buto daw po ito ng ng World War II. Para mas maganda dapat pina-carbon dating nyo dapat. So yun, so yun mga kababayan, no? Diyan po sa Team Replay, no? Ano pa masabi nyo nga po dito? Kayo ba, nagtataka ba kayo dito? Na kahit mismong nanay ni Sara Duterte, winawarningan si Sara, na si Sara na raw pang susunod na arrest win ng ICC? At kayo nakuha nyo ba yung logic po natin? Kasi bakit ka wawarningan ng nanay mo kung inosente ka naman? Di ba? Hindi po ganoon ng ICC na pagkasalanan ng tatay, kasalanan din ng anak. Walang ganoon. Di ba? So alam ng nanay mo kung anong ginagawa mo. Ganoon lang yung point dito. Di ba? So ayun, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre yan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe, kung naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-streetways. So kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.